Hello, fellow March takers! So today, we will be learning about the cognitive stages of development by John Piaget. Mayroon tayong apat na stages ng development. Sensory motor, pre-operational, concrete operational, at formal operational stage. Para lubos nating maunawaan ang apat na stages ng development, mayroon ako ditong hinanda na mnemonics. Ito ay sarili ko pong gawa at this will be of great help din para sa inyo. Simulan natin sa pinakauna, ang SOP. Ano nga ba yung SOP na yan? Yung S stands for sensory motor. And yung OP ay ang object permanence. Now, bakit nandyan si object permanence? Kasi ang object permanence ay nangyayari during the sensory motor stage ng bata. Ang object permanence is a belief that something exists even without seeing it. Halimbawa, tinago mo yung laruan ng isang bata, alam pa rin ng bata na yung laruan niya ay nasa likuran mo. Isa yung example ng object permanence. Another example, nakapikit ang mga mata ng bata. Alam ng bata na yung environment niya ay nag-i-exist pa rin kahit hindi niya nakikita. Another example, nahulog ng bata ang kanyang bola sa kanyang higaan. Alam ng bata na yung bola niya ay nag-i-exist pa rin somewhere on the floor. Yun ang tinatawag nating object permanence. Okay, now let's proceed to pre-operational stage. So meron tayong mnemonics na pre-EC. Pre is for pre-operational, E is for egocentrism, and C is for centration. Tandaan natin na yung egocentrism at ang centration ay nangyayari during the pre-operational stage. Pag sinabi nating egocentrism, ang bata dito ay limited lang sa kanilang opinion. Isang halimbawa dito na nakita ko sa isang tanong na sinagutan ko, may nakitang picture yung isang bata ng kanilang pamilya, family picture. And nakita niya na wala siya doon sa picture. So yung bata, iyak ng iyak. Nagwawala yung bata dahil bakit daw wala siya doon sa picture na yon. So yung mga magulang naman niya, in-explain sa kanya na hindi pa siya buhay noon. Hindi pa siya naisisilang. Pero kahit anong paliwanag ng mga magulang, hindi nakikinig yung bata. Kasi yung bata, limited lang sa kanyang opinion. Yun ang tinatawag nating egocentrism. Limited lang ang isang bata sa kanyang sariling opinion. Hindi siya naniniwala kahit ano pang sabihin ng kanyang mga magulang o explanation about dun sa family picture na yon. And now, let's proceed to centration. Centration is limited to just one aspect of a thing. Ang example dito, ikaw bilang isang teacher, meron kang pinakitang dalawang baso, dalawang glass. Yung isang glass ay mas matangkad pero mas manipis. Yung isang glass naman ay mas mababa. Yung dalawang glass ng tubig ay meron lang same amount. Ngayon, tinanong mo yung bata kung alin ang mas maraming amount ng tubig doon sa dalawang baso. Ang pinili ng bata ay ang mas matangkad na baso. Dahil para sa kanya, mas madami yung laman nun kasi nga, mas marami yung amount ng tubig nun sa paningin niya. So kahit na same amount lang yung dalawang glass na yon ng tubig, para sa bata, mas marami pa rin yung amount nung isa kesa dun sa isa. Dahil nakakonsentrate lang siya or nakafocus lang siya doon sa isang aspect, which is yung mas mahabang baso o mas manipis na baso. Yun ang tinatawag nating centration.
limited to just one aspect of a thing. Okay, now let's proceed to the concrete operational stage. So meron tayong mnemonics na C course. C is for concrete operational or concrete na lang. Co, conservation. R is for reversibility. SE or SE is for seriation. And D is for decentering. Okay, now let's discuss first the conservation. So, yung example natin ngayon is related lang dun sa example natin kanina. Ang halimbawa dito ay nagpakita ka ulit ng glass na magkaiba, yung isa matangkad at yung isa mababa. So, dito sa conservation, alam na ng bata na kahit pagbalik-balik rin mo yung tubig sa dalawang glass na yon, alam niya at na pag tinanong mo siya kung alin yung mas maraming laman or amount ng tubig, isasagot niya doon ay pareho. Okay, let's go on naman sa reversibility. Sa reversibility naman, halimbawa, kapag tinanong mo yung bata ng 4 plus 6 o 6 plus 4, alam niya ang sagot ay 10. Okay, now let's proceed sa seriation. Ang seriation naman, ibig sabihin nito, ang bata is able to arrange things logically. Halimbawa, pagsusunod-sunod ng mga bagay mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. O kaya naman, yung numbers from 1 to 10. Or basta arranging the things in order or according to shape, etc. Ang tawag doon ay seriation. Okay, now let's proceed sa decentering. So, kanina, previously, we talked about centration. Ito naman ay ang kabaliktaran ng centration. Ang ibig sabihin ng decentering, hindi na nakafocus ang bata sa iisang aspect lamang, kundi sa marami ng aspect ng bagay. And now, let's proceed sa last, which is yung formal operational stage. So, meron tayong mnemonics na FA. F is for formal and A is for abstract thinking. Now guys, yung abstract thinking is just one of the keyword or magic words sa formal operational stage. Kasi minsan pag nasa tanong talaga, pag tinanong sa question about abstract thinking, kung anong stage yun, automatic yung isasagot natin is formal operational stage. And sa formal operational stage, hindi lang naman abstract thinking yung nandun. Meron ding yung child able to make or create hypothesis and nagiging logical na yung bata. Sa formal operational stage, usually yung mga edad na ng bata dito is 12 years old and above. So, mga pa-high school na. So, children there are able to make abstract thinking, create hypothesis, and able to think logically na. And that is for the cognitive stages of development by John Piaget. So, hindi po yun malaliman na discussion kasi meron pa din po naiwan ng mga concept about doon. Pero, I swear, yung mga diniscuss ko po sa inyo is mga key concept na din po yun. At makakasagot na din po kayo sa mga tanong about dito. So, yun lang po. Thank you. And don't forget to study well every day para sama-sama tayong pumasa sa March 2024. LPT na yan.